Eto na naman po tayo sa episode natin na gusto kong magmotorsiklo pero kinakabahan ako. Nung nakaraang araw nga po ay nag-aral tayong magmotorsiklo at ngayon na lang ulit po kami mag-aaral. Dahil po busy po tayo sa kanya-kanya po nating buhay at ginagawa. Lalo na po sa pagtatrabaho. So eto, nag-refresher course muna po kami para po mas madaling makuha ang bawat ligtas na operation ng motorcycle. At balikan nga muna natin ang background ng aking misis. Hindi po siya marunong magbisikleta, wala siyang background sa pagmumotor, wala siyang idea sa mga controls and function at ano-ano pang mga parts ng motorcycle. So ngayon, nag-uumpisa pa lang po kami. At tinuloy na po nga namin, no? Meron tayong maikling oras na nakuha at eto na. Kabadong-kabado ko dahil umangkas ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan napunta yung aking egg. Parang napunta sa ulo ko. Eto na nga, sa C6 Road kami nagmotor. Challenge ko siya na magmotor dito sa C6 Road ng diretso. Pero hindi ako satisfied. Still, wobbling pa rin ang effect. Kailangan pa rin niyang mag-practice dahil po hindi po yan safe. Lagi niyong tatandaan, hindi porket kaya mo na magmotor ng diretso ay safe ka nang magmaneho ng motorsiklo. Hindi pa rin dahil ang throttle control niya ay unstable pa rin. Kailangan pa rin niya ng practice doon. At isa pa sa naging challenge ay yung aking bigat. Dahil syempre, first time niya magmotor tapos may angkas pa. So mahihirapan talaga siya. Pero nandun pa rin ako sa kanya to guide her para hindi kami ma-aksidente dito sa C6 Road. At after 5 kilometers of continuous riding at eto na kami, nakarating kami sa Shell Cayetano Boulevard, Taguig City. At kung tatanungin mo yung rider kung kamusta na, ayan po siya, tulalang-tulala at hindi niya alam kung ano ang ginawa niya, bakit siya nakarating dyan. Sabi ko naman sa'yo sa una lang masarap magmotor pero depende pa rin, di ba? Baba ka. Tulak mo. Motor. Yun. Tulak mo yung motor. Tapos engage mo yung side stand. Yan. Gitna mo muna yung motor. Yan. Basta mo ba na. Hawa ka sa mga motor. Tingin ka dun. Yan. Sige ba? Diretso. Diretso. Dun, may ilaw. Diretso. Oops. Stop. Side stand. Bago kami umuwi, nagpalit muna kaming dalawa. Pinakita ko muna sa kanya ang tamang control ng throttle. Gusto kong iparinig sa kanya ang tunog ng makina habang nagmumotor at habang lumiliko para mas mabilis niyang ma-familiarize. Pagpreno rin, pinapakita ko rin sa kanya yung ligtas na pagpreno pero hindi ko muna siya tuturuang bumangking dahil masyado pang maaga para umpisahan ng ganong klaseng riding skills. Episode 3 tayo ng gusto kong matuto magmotor. At punta na tayo sa ikatatlong gabi ng practice namin. Nakatakas na naman kami, gabi na naman. So nag-practice muna ulit kami, familiarization ulit at balancing. Ayan, dyan muna ikaw. Pag-aralan mo lang ulit ang throttle at brake control bago tayo lumabas ulit sa kalsada. Dyan ka muna. Atras, abante muna. Okay, atras. Atras. Sige, abante. Hinto ka ng pinakaligtas na kaya mo. Atras ka. Tulak mo pa atras. Kaya mo yan. Tiwala ka sa sarili mo. Macbeth Machine, top load. Hindi ako sponsor ng Macbeth. Pero baka naman. Napakaganda ng inyong clothing. Jersey. Huwag kang tumungo.
Alaglag ka. Tingin ka sa harap. Diretso mo yung manubela. Sige, go. Yan, tama yung ginagawa mo. Makita mo yung poste, di ba? Hanggang tatama dun, ha. Na magpapanik. Baka magasgasan yung motor. Ikaw pala, baka magasgasan ka. Ayos. Oh, stop. Pang-apat na attempt. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Wala ka. Sarap magmotor. Kaya lang magagasgasan. Napili ko nga pala itong lugar na to dahil wala masyadong dumadaang mga motorcycle at kotse. So, ito po ay bakanting area dahil may ginagawa po sa dulo nito. At tahimik dito dahil dito ko na rin siya pagagalitan. Sabi mo lang. Liko, liko. Liko, dahan-dahan ha. Liko. Tingin doon. Liko ka nga. Huwag kang matakot. Huwag ka nang umatras. Iwas naman yun eh. Kamot. Tingin lang dun ha. Kabila. Very good. Okay, diretso ulit. This one. At nakita ko na nga ang kanyang skills. So, let's go na sa C6 Road ulit. Challenge ko na naman po ulit siya na magmotor ng diretso at ligtas dito sa C6 Road at well, nag-improve ang kanyang throttle control at balancing. Kahit na angkas niya po ako, I am 90 kilograms. Napakapayat ko po. Ngayon, hindi na masyadong nagwawabol siya. Kaya, medyo malayo ang aming pinuntahan. Hanggang dulo po ito, no? Ng C6 Road at gusto ko ring makita sa kanya kung paano niya i-handle ang mga situation lalo na't maraming dumadaan na sasakyan sa kalsada. At paulit-ulit ko nga sa kanya sinasabi na ang pagmumotor ay kinakailangan ng practice at willingness na gusto niya talagang magmotor dahil kahit ano pang discussion ang gawin namin, instruction na ibigay ko sa kanya, kung ayaw naman talaga niya magmotor, eh hindi siya matututo. So kaya eto, mas nagko-concentrate na siya, mas nag-improve na ang kanyang skills, at eto na ang signs sa mga susunod pang mga pagtatalo sa pagmumotor. At hanggang sa muli po ulit, ito po ulit si Sander Moto, kwentuhan tungkol sa motorsiklo at sa kotse. Diyan na po kayo, ingat po lagi, bye-bye!